Humaharap ang bansang Pilipinas sa banta ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit kahapon. Ayon sa Pangulo, naapektuhan ang Pilipinas dahil sa pagkagambala ng global oil supply chains. In the weeks following the Hormuz closure, the Philippines witnessed sharp increases in diesel and LPG prices. Our economy, which grew by 4.4% in 2025 and remains on a steady upward trajectory, is now facing imported inflation that threatens the welfare of our most vulnerable households. Ngunit bukod sa Pilipinas, hindi rin anya ligtas ang mga bansa sa Asia sa krisis sa langis dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Kaya nanawagan si Pangulong Marcos ng nagkakaisang hakbang upang tumugon sa problemang ito. What this crisis has confirmed is a structural truth. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Ayon kay PBBM, gumawa na ng hakbang ang pamahalaang Pilipinas upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, kabilang na dyan ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at rollout ng Uplift Program. Gayunman, naniniwala ang Pangulo na hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito. These are necessary measures. They are, however, not sufficient on their own. Nanawagan ng Pangulo sa agarang pagpapatupad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA. Nakapaloob dito ang fuel supply sharing at ang joint oil stockpiling. The enhanced APSA, endorsed at last October's ASEAN Ministers on Energy meeting in Kuala Lumpur, establishes the architecture for coordinated emergency responses, emergency supply sharing, and, critically, joint oil stockpiling. The Philippines fully supports its operationalization, and we will be an active participant in its implementation. Ngayong taon, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.